Dinipensahan si Ricardo Cepeda ng kanyang stepson na si Mark De Sequeira, na anak ng kanyang partner na si Marina Benipayo. Ayon kay De Sequeira, nagkaroon ng misinformation na naging sanhi ng pagkakaaresto ni Ricardo Cepeda at ngayon ay nakadetain sa Camp Karingal dahil sa kasong isinampa na syndicated estafa. Itong warrant of arrest na ito ay inilabas ng Regional Trial Court ng Sanchez Mira ng Cagayan. Ayon mismo kay De Sequeira, ang kanyang stepfather na si Ricardo Cepeda ay wrongfully accused dito sa kasong ito dahil si Ricardo Cepeda ay walang kinalaman dito sa kumpanya na inaakusahan ng investment scam dahil si Ricardo Cepeda daw ay brand ambassador lang or product endorser ditong kumpanya. And he does not in any way konektado dito sa kumpanyang ito. Mapapatunayan din daw ito sa pamamagitan ng dokumento ng DTI na kung saan nakalagay doon na itong kumpanyang ito ay under sole proprietorship. Ibig sabihin, isa lang ang may-ari nitong kumpanya at hindi kasama dito si Ricardo Cepeda. Sinabi rin ng stepson ni Ricardo Cepeda na nagsimula ang problema dito sa sinasabing investment scheme na kung saan nangako daw ito ng malaking profit para sa mga investors. Kaso ang nangyari daw di kalaunan, nag-bounce yung mga checks at dito na nga nagsimula ang problema at nagkaisa yung mga investors na sampahan ng kaso itong kumpanyang ito. Pero ayon dito mismo kay Mark De Sequeira, walang kinalaman si Ricardo Cepeda dito sa investment scheme or investment scam na ito. Ni hindi nga daw lumilitaw yung pangalan ni Ricardo Cepeda sa mga memorandum of agreements na inilabas ng kumpanyang ito patungkol dito sa sinasabing investment scam. At even daw dun sa mga checking inisyu ng kumpanyang ito sa mga investors, hindi rin daw signatory sa mga checking ito si Ricardo Cepeda. Kumbaga, ang naging role lang talaga dito ni Ricardo Cepeda ay bilang isang endorser. Minsan kasi, hindi maiwasan na isipin natin na ang isang celebrity na nag-e-endorse ng isang produkto, agad pumapasok sa isipan natin na shareholder din itong celebrity na ito. Although hindi lahat ng mga celebrities na nag-e-endorse ng produkto ay part owner ng isang kumpanyang ini-endorse nila yung produkto. At ito yung punto na sinasabi ng stepson ni Ricardo Cepeda. Kaya humihingi sila ng hustisya para kay Ricardo Cepeda. Nakikiusap sila ngayon dun sa mga tao na nagsampa ng kasong syndicated estafa laban dito sa kumpanya na kung saan endorser nga itong si Ricardo Cepeda na kung pwede, iurong nila yung kanilang demanda laban kay Ricardo Cepeda. At nakikiusap din sila sa korte na kung pwede sana i-review yung demanda laban kay Ricardo Cepeda. Kasalukuyan kasi, nakadetain itong si Ricardo Cepeda dahil yung syndicated estafa ay non-bailable or walang piyansa. At patuloy pa rin pinaghahanap yung ibang mga sangkot dito sa sinasabing syndicated estafa case. Marami rin ang nagulat na nasangkot itong si Ricardo Cepeda dito sa kasong ito. Dahil ayon na mismo sa mga nakakakilala kay Ricardo Cepeda, parang napaka-imposible daw na ma-involve itong si Ricardo Cepeda sa mga ganitong klaseng kaso or dito sa sinasabing investment scam. So not unless maiurong yung kaso laban kay Ricardo Cepeda or di kaya ay maglabas ang korte ng panibagong ruling na kung saan nililinis nila ang pangalan ni Ricardo Cepeda na hindi siya kabilang dito sa investment scam na ito. That is the only time na makakalaya itong si Ricardo Cepeda sa kanyang pagkakadetain sa Camp Karingal. Medyo mahaba-habang proseso rin ang mangyayari kung magkataon dahil siyempre magkakaroon pa ulit ito ng court hearing. At alam natin na hindi ganong kabilis na aareglo ang mga ganitong kaso. It takes time. At habang magkakaroon pa ito ng mga hearings, patuloy na nasa kulungan itong si Ricardo Cepeda. Ngayon, if he was really wrongfully accused dito sa kasong ito, kawawa naman yung tao. Pero kung magkakaroon ng bagong resolution ang prosecutor's office at sasabihin na hindi nga sangkot dito sa kasong ito, dito sa syndicated estafa na sinasabi na kaso, itong si Ricardo Cepeda, sa palagay ko pwedeng mag-countercharge itong si Ricardo Cepeda once na mailabas na yung resolution na nagsasabi that he was wrongfully accused. So maaari siguro magsampa siya ng countercharge katulad ng perjury dun sa mga nag-akusa sa kanya. Pwede rin siguro siya magsampa ng kasong slander or libel laban dito sa mga nag-akusa sa kanya. And of course, pwede rin niyang isama yung loss of employment dahil habang nakakulong siya ngayon or nakadetain siya ngayon sa Camp Karingal, wala siyang magagawang trabaho. Alam natin, nakasama sa TV series na FPJ's Batang Quiapo itong si Ricardo Cepeda. Sa ngayon kasi wala pa tayong naririnig tungkol dito sa sinasabing misinformation at maling pang-aakusa kay Ricardo Cepeda except dito sa sinasabi ng kanyang stepson. And alam din natin, hindi ito enough itong statement ng kanyang stepson para mapawalang sala si Ricardo Cepeda dahil alam natin may proseso ang lahat, lalong-lalo na naisampa na yung reklamo sa korte. At hindi rin pwede
na basta na lang ipawalang sala ng korte. Si Ricardo Cepeda, base lang din dito sa statement ng kanyang stepson. Sa korte kasi alam natin lahat may proseso. At ang labanan dito ay base lahat sa mga ebidensya. So kung naniniwala talaga yung kampo ni Ricardo Cepeda na hindi siya dapat kasama dito sa sinasabing syndicated estafa na isinampa ng mga investors, kailangan nila itong patunayan sa korte. It may take a while bago magkaroon ng resolution ang korte to prove na inosente nga itong si Ricardo Cepeda dito sa reklamo. Pero ganun kasi talaga yun. Kailangan talagang patunayan nila ito sa korte. Ang pinakamadali sigurong mangyayari para makalaya si Ricardo Cepeda ay kung magdesisyon yung mga nagsampa ng kaso laban dito sa kumpanya na ito na iurong nila yung reklamo nila laban kay Ricardo Cepeda. Kaya mag-iingat talaga tayo, lalong-lalo na kapag kasinampahan tayo ng mga reklamo. Hindi ganun kadali ang haharapin natin kapag nagkaroon tayo ng mga kaso. Kahit pasabihin nating inosente tayo, pero kung naunahan tayo ng arrest warrant na manggagaling mismo sa korte, it will take time bago tayo makakalaya uli. Unlike sa nangyari kay Luis Manzano, bago mailabas yung arrest warrant, ay naayos nila at napatunayan nila sa nag-iimbestiga ng Flex Fuel Petroleum Corporation na iniimbestigahan nung time na yon ng NBI. Ang nangyari kasi kay Luis Manzano, hindi niya tinakasan, hinarap niya ito at tinulungan niya yung mga investors para magkaroon ng hustisya laban dito sa Flex Fuel. At napatunayan din kasi ni Luis Manzano sa NBI na bago pa pumutok yung sinasabing investment scam nitong Flex Fuel ay wala na siyang koneksyon dito sa kumpanyang ito. Kumbaga, resigned na siya bago pa nagkaroon ng investment scam. Kaya ito yung dahilan na napawalang sala siya dito sa investment scam ng Flex Fuel Petroleum Company. In fact, sinasabi pa nga ng NBI na partly naging whistleblower pa nila itong si Luis Manzano laban sa Flex Fuel Petroleum Company. Sa kaso kasi ni Ricardo Cepeda, wala talaga siyang idea na meron na palang investment scam na nangyayari dito sa kumpanya na kung saan inendorso niya yung produkto nito. Siguro all the while he was thinking na legit na investment scheme ang ino-offer nitong kumpanyang ito. Pero ayon mismo kasi sa partner niya na si Marina Benipayo, sila mismo hindi nag-invest dito sa kumpanyang ito. So most probably baka ang nangyari, ang iniisip ko, baka dahil endorser itong si Ricardo Cepeda, baka merong mga nag-inquire sa kanya kung paano mag-invest dito sa kumpanyang ito. Siguro nire-refer niya ito dun mismo sa kumpanya. At dahil siguro mayroong mga ibang mga referrals na nanggaling mismo kay Ricardo Cepeda, kung kaya, idinawit siya dito sa kasong syndicated estafa. But then, this can easily be proved or madali itong mapatunayan sa korte kung talagang hindi sangkot si Ricardo Cepeda dito sa sinasabing investment scam ng kumpanya. Yun nga lang, sabi ko nga kanina, may prosesong pagdadaanan ito. At habang tumatakbo yung proseso, mananatili siyang nakadetain sa Camp Karingal. And it will mean na yung mga previous commitments niya sa labas ay hindi niya magagawa. At ito yung nakakalungkot na parte. Well, let's hope that Ricardo Cepeda will be able to prove his innocence. Dahil nakakaawa naman na madadamay at makukulong ang isang tao na inosente. He will have his day in court. Kumbaga, hindi naman siya pagkakaita ng korte na patunayan yung pagiging inosente niya dito sa syndicated estafa na kaso. As long as totoo na wala nga siyang kinalaman dito sa kasong ito, I'm sure mapapalaya si Ricardo Cepeda.